Maswerte nga po tayo ngayong umaga dahil kahit gaano siya kabisi sa kanyang pag-iikot po dyan sa Maynila ay napagbigyan niya po tayo dito sa programa. Kasama po natin via Zoom, Manila Mayor-elect Isko Moreno. Good morning po, Mayor. Ay, DJ Chacha at Manong Ted at sa lahat ng staff natin dyan sa studio at mga manonood at nakikinig. Magandang umaga sa inyo. Good morning din po, Mayor. Mayor, nasa City Hall na po ba kayo ngayon? Wala pa ho. Wala pa. Sa O, June akala 30 ko pa. hindi pa po pwede. Oo. Hindi pa siya nag-assume. Correct. Pero Mayor, ito muna. Ngayon po na kayo po'y nagbabalik na dyan sa Maynila. First order of business nyo po sa dami ng mga problema na kakaharapin nyo. Ano po ang uunahin nyo? Two things, no? And again, I would like to take this opportunity to thank the people of Manila for giving me a chance to take the lead again in the next 3 years. But first things first, una talaga ang isang malaking problema ng Maynila ngayon ay yung kadugyutan and the peace and order situation of our city. I think that will be the first things that we're going to address and confront, na maging maaliwalas muli ang Maynila, yung pinoproblema nila sa basura at kadugyutan, na talagang sa bawat town hall meeting namin during the campaign and before the campaign, yun talaga ang isang greatest concern ng city. And of course, the peace and order situation, medyo yung petty crimes are naging talamak, no? Yung snatching, holduping, laslas. In fact, yesterday, Manong Ted at DJ, I have a friend, yung pamangkin niya, na islasan ng bag sa Divisoria, no? The other day. And ironically, walang police na sa area. It was only blattered in the barangay. So these are the major concern nowadays in the city of Manila, and that we will focus on in the first few weeks of our assumption of office. Okay po. Dito nga lang po sa katatapos na halalan, ang nakuha niyo pong boto, more than 530,000 votes. Compared po dito sa dalawang mahigpit niyo pong nakalaban, medyo malayo-layo. Ito pong mga nakuha niyong boto dyan sa Maynila. Were you expecting this, Mayor, na ganito kalaki ang magiging lamang niyo kay Mayor Honey Lacuna? We were surprised, no? Siyempre, alam mo, mahirap lumaban sa incumbent, especially kung re-electionist. The resources of the city government can be utilized in their favor. But we were surprised that with the overwhelming mandate given to us by the people. We wanted to win, of course, as a candidate. I think any John Doe and Mary na tatakbo gustong manalo. And that's also what we wanted. But Chichi and I, we were overwhelmed by the great majority of the people of Manila opted to elect us. Oo, you were surprised. Pero, Mayor, paanong panunuyo po ang ginawa nyo sa mga taga Maynila? Bakit ganito nga kalaki ang nakuha ninyong boto? Well, one, we went to the old ways, talking to people, a group of people like 1,000, 300, 500 individuals, yung mga senior citizens natin, kinausap natin in a town hall setting. Kasi nung lumang panahon, gano'n naman talaga. No? We went directly to the people, engaged them. We raised an issue, and if the issue is valid through their reactions and commentaries, we take note of that, na ito concern ng tao sa, let's just say, Santa Cruz, o ito concern ng tao sa Top Avenue, ito concern ng tao sa R10, o yung Road 10, yung napapanood nyo lagi na maraming jumper, yung nagbubukas sa mga kotse, mga nang-aagaw na cellphone sa truck, kumukuha ng mga gamit ng mga truck drivers, and so on and so forth. So, in the 6th district, may iba-iba silang particular na concern, but the common concern ng tao sa pangkalahatan ay talaga yung cleanliness and orderliness of the city.
At ngayon nga po na finally nakabalik po kayo ulit sa Maynila, anong klase po bang liderato ang aasahan ng mga Manilenyo? Kayo po ba ay still the same isko kung paano po kayo noon nung naging mayor kayo, or mas malambot ba ngayon? Mas matapang na po ba ngayon? Paano po? We'll just be ourselves. Katulad ng dati, we'll try to make them feel na may gobyerno sa Maynila. And I made a commitment that sabi ko nga doon sa entablado, no, ibabalik ko sa kanila ang gobyerno sa umaga, sa tanghali, sa hapon, sa gabi, hanggang madaling araw. We'll make them feel that there is government working for them. At yung kapanatagan, I think that's most important thing across demographics, no, mahirap, middle class, mayaman. That yung peace of mind is mahirap ma-achieve yun. But that is, I think, yun ang hinahanap ng tao, na magkaroon ng kapanatagan sa Maynila. So, kung ano yung nakita nila dati, at yun ang nagustuhan nila, we'll continue to do that and we'll try to innovate and adapt to new challenges in our city. No? Kasi sa pagbago-bago ng panahon, may bago rin naman mga challenges. But we will try to be more yung tumutuon doon sa pangangailangan ng takdang panahon. And yun ang tingin kong may offer natin this time on top of whatever we have done in the past. Mararamdaman nila na may gobyerno ulit. Dito po sa ginawa naman ng dati nyo pong kasamahan na si Mayor Honey Lacuna, meron po ba kayong ipagpapatuloy sa mga nagawa niya na dyan sa Maynila? O di kaya naman mga proyekto na nagawa niya na plano nyo pong baguhin? Wala pa naman. I don't know what they have done. No? I think we will see the records in the city. Kung ano yung maganda at kapakipakinabang sa tao, then so be it. We'll continue it. Kung naramdaman ng tao yung ganitong particular na programa, we will continue it. If not, we'll offer something new or something in the past na nagustuhan nila sa panahon natin. Mayor, napanood namin do sa mga past interviews ninyo. Balikan natin nung 2022. Sinabi niyo po noon, tatakbo kayo sa national, pero pag hindi po kayo nanalo, hindi na kayo, kumbaga magre-retiro na po kayo sa politika. Ano pong nagpabago sa inyong isip? Bakit po ngayon nandito na naman po kayo sa Maynila? Kasi a lot of people, your critics, are saying now na gagamitin nyo daw po ulit ang Maynila para sa inyo pong political ambition sa 2028. Hindi na. Tama na yung minsan kong pinangarap yun na ialay ko ang sarili ko sa ating mga kababayan sa buong bansa. But for the meantime, I'm focused on the new mandate here in Manila, and we're gonna do, hopefully, pagbibigyan tayo ng mga taga Maynila in the next 10 years. Because what we're gonna do is plan something for the next 10 years para magtuloy-tuloy naman na yung progreso at pagsasaayos ng syudad. So ibig sabihin, Mayor, di nyo na ulit iiwanan ng Maynila? Yes, 10 years. I made that commitment already to the public. In fact, yung tanong mo, DJ, tinanong din sa akin yan ng mga taga Maynila. Sabi nyo, baka iwan mo na naman kami. Daw ulit, opo. Sabi ko, hindi ko naman kayo iniwan. It's just that, if given a chance at that time, it's the same country where the city of Manila is still the capital and I can still do service. Yun yung paliwanag ko sa mga lolo't lola natin. Usually kasi, DJ Chacha, yung mga nagtatanong nun, yung mga senior citizen natin. Kasi napamahal sa akin talaga yan. Na talagang inalagaan natin. And then I committed, sabi ko, hindi na ako. Dito na lang muna tayo in the next 10 years, hopefully. Opo, hopefully nga kasi siguro magiging depende yan sa performance nyo ngayong first term ninyo ulit. Diba, sa inyo pong kinabukasan sa 3 years from now, no, sa usapin po ng re-election. Pero sabi nga, balikan ko lang ito, Mayor, bakit ka ba nakumbinsin tumakbo sa pagkapresidente? Ito ba ay dahil sa nanguna ka muna sa survey? Yan ba ang kumbaga, kumiliti sa iyo, yung survey na yan? Hindi po.
we just wanted to offer what we have done in the city of Manila. Kaya lang iba pa ang environment or pakiramdam ng taong bayan at that time. And in fact, we respected that. Nanamlay na tayo after that. Tumahimik na tayo until that there's an incident in Manila that nagclamor yung tao. Naalala nyo yung nag-viral na yung bumalik ka na. It came from the people Yung sa may Antonio Rivera nangyari yun. Opo. Sige, so Yorme, ano leksyon mo doon nung nagdaang 2022? Kung meron ka bang leksyon na natutunan doon, Mayor? Meron naman. One, you don't react on things and make it personal. Kasi meron din naman akong pagkakamali noon, Manong Ted. May nangyari, then I reacted emotionally and brought it in the campaign. I think that is one of the lessons in 2022, which I brought it here in 2025 election. Napansin nyo, Manong Ted, hindi na ako halos nagpa-interview. Dumiretso na lang ako sa taong bayan. Doon na ako nanagot sa taong bayan, in a town hall setting. Ano yung nangyari na yon, Mayor? Ano po yon? Yung kanin nyo na isa sa mga pagkakamali ba? Ano po yon? Yung mag-react ka sa isang sitwasyon and you brought it in the campaign. Kailangan talaga mahaba ang pasensya mo pag kampanya. Opo, sige po. So Mayor, ang inyo po pinapangako, ibabalik po itong kaayusan at yung peace and order sa Manila. Nangangahulugan ho ba dyan, Mayor? Kayo po'y hihingi po ng pagpapalit sa inyong Manila Police District Head? At kung sino po yung nandiyan dyan ngayon, we will look at it kung sila ba'y epektibo. Kasi I don't want to rearrange too much. If there is, katulad ng tinanong ni DJ Chacha kanina, kung meron bang ginawa na maganda, itutuloy natin. And that applies also to the personnel, like in the uniform personnel of the City of Manila, na kung mabuti sila, they will stay. If not, they are not effective, they have to go. No ifs, no. Wala na no ifs, no buts na yan. Basta lahat ng palpak, hindi naman pwede natin maisama yun, pagpatuloy pa. Opo. Yung pong pinuno ng Manila Parking and Traffic Bureau, ito po, sino ba ang kasalukuyang pinuno po nito at ano pong balak nyo dito? Ay yung may pinalitan po nila yung dati kong nilagay, tinanggal po nila yon. At and the rest is history in the case of traffic management in the City of Manila. Meron pong claim kasi, Mayor, na during the past administration, ito ho ngayon, kasalukuyan pa rin po nakaupo nga naman dyan, na talagang ang problema po dito sa Kutungan, lalo na ho itong mga bumabiyahe ng mga gulay at produkto dyan sa Divisoria, ito pong Manila Parking and Traffic Bureau ang claim dati, mga tao nyo po itong responsable sa Kutungan. Opo. Pwede ho bang kalaruhin nyo lang ho ito? Kasi ngayon, mukhang nabawas-bawasan daw ho naman ito, pero yung iba po talagang wala na silang magawa. Tuloy-tuloy po ang Kutungan diyan po sa area na dinadaanan ng mga trucks galing po ng Benguet. Yes, in fact, Manong Ted, if I remember it right, during my time, I think the governor of Benguet went to me and thanked me about how we allow and manage the trackers coming from Vizcaya, Isiha, Benguet, Kalinga. Lahat yan bumababa talaga sa Maynila sa gabi. And second, yung Kotongan talaga nung araw, one strike policy kami. For so many instances, Manong Ted, even the trackers in Ross Boulevard, nagtatago kami sa mga kotse, nagpapalit ako ng kotse at 1 a.m., 12 a.m., binabantayan ko yung kalsada at nakakahuli talaga kami, actual. And they get fired instantly. Ganun din ang mangyayari ngayon. Basta sila, kung ano man yung ginagawa nila sa kasalukuyan, meron namang mananagot dyan.
But under our watch, no ifs, no buts. We will fire them and we'll file charges. If there is complaint, especially wag mo silang mahihiya sa atin. Open governance naman ho tayo. At ang tao, in the past, during my time, nakakapasok naman sa City Hall. Small businesses, big businesses, ordinaryong tao, nakakausap ako. And to add into that, even my social media, no, Manong Ted, marami ako diyan na yung what you call PM, yung private message sinesend sa akin. That will be active again upon June 30 na yung mga messages nila. We keep it to ourselves and we make it as an intelligence report coming from the citizenry, and we hide their identity. And so it's very useful. Nagamit ko ng gusto yan. Kaya hindi nila ako natutulongges ng mga taga City Hall or sino mga enforcement unit, whether in civilian form and uniform personnel. Sige po, sa magkakaalaman tayo, Mayor, kasi nga, ito ho ang isa sa mga frustration nga sa kasalukuyang administrasyon na yung mga trackers mismo, walang access dito po sa city government, and then dumadaan pa po kay Secretary Abalos that time kasi nga ang kutungan through GCash na, sa pamamagitan ng electronic transfer sa mga e-wallets na ito. So ngayon, nakikinig ngayon sa atin ang Trackers Group. Ano po ang inyong mensahe sa kanila, sir? Dito po sa walang tigil pa rin na problema ho ng kutungan diyan po sa Divisoria area? Sa mga trackers, whether you're delivering vegetables or fruits or wet products, and those cargo trucks, nakausap natin yan, Manong Ted, 2 weeks ago, yung ACTO, yung asosasyon ng mga trackers din, sa PIER. We made a commitment and they have aligned with me. The same thing sa ating mga local government officials in the northern region and central Luzon. They can still access me any time of the day. If there is an issue, or kinakailangan bigyan ng atensyon, welcome po lagi sila sa Maynila. At wag po silang mahihiya na magbigay ng impormasyon sa atin because we always keep their identity. Tinatago talaga natin yung impormasyon na pinibigay nila. And we will do our best. It may not be a perfect government, but definitely there is government in the city of Manila under our watch. And we will try to put things in right perspective. Yung pong budget nyo sa basura at itong inyong kontratista, paano po inyong magiging diskarte po at solusyon dito? Ito po kasi issue ngayon ng papalabas pong administrasyon, yung kanilang contract sa kanila pong garbage collection. Opo, napakalaking problema po niya, Manong Ted. But the thing is, for now, they have existing contract up to December 31. 2 of them, inatado nila yan District 1, 2, 3 sa isang contractor, District 4, 5, 6 sa isang contractor. But the trucks that they are using is laking hirap sa taong bayan. Dahil ang lalaki ang pinadala sa amin mga truck sa Maynila ay mga panghakoto ng buhangin. Dump truck ko yung kudrado. So nahihirapan pumasok sa mga looban. Unlike in the past, even not in my time, even the time ni Mayor Lim and Mayor Lito Atienza, maliliit yung truck at nakakapasok sa looban. It's gonna be a challenging task for me, addressing that. But we'll make sure that these contractors are complying with the provisions of the contract. Kasi if not, we have no recourse but to protect the interests of the people of Manila. Kasi yan nga ang isang naging main issue ng kampanyang ito, ng lahat siguro ng kampo. In our case, yes, that's an issue raised to us by the people. So I think it should be addressed. And these contractors, which we will respect whatever contracts that they have, but they have to comply also to their obligation.
Opo. Ito pong ngayon, may mga ano kami dito, comments at feedback na itong mga homeless ng ating mga kababayan, hindi ho namin malaman kung talaga bang mga homeless po sila. Pero ang dami po nito eh. Dito po sa may bandang Quirino Avenue, sa ospital Nino, po, yes. dito po sa may ospital ng Maynila, napakarami pong mga nakatira sa gilid ng kalsada. Ano daw pong balak nyo dito, Mayor? Actually, Manong Ted, very specific yung sinabi mong lugar, no? Kanto ng Quirino Rojas Boulevard, Mm. Quirino MH Del Pilar, at saka malaking portion ng Rojas Boulevard. Actually, hindi po sila homeless. Sila po ay nakatira sa community ng Adriatico near Quirino. Mhm. May isa pong community doon na nandun yung may mga individual based on our initial report, may mga tolongges na naman na ginagamit itong mga batang ito na nilalatag sa kalsada for their mga, alam mo yung parang mga gang eh. Mhm. We will look into it, no? If they're homeless, then we'll address them based on their status. But if it is being utilized by some unscrupulous individual, will apprehend those leaders or those individuals using these kids. Marami po talaga, nakikita ko rin po yan araw-araw. Hanggang umabot pa po yan ng aristocrat, yung area na yan. Opo. Sige po, so asahan po natin itong mga pagbabago. Of course, no, ang inyo po kasing assumption ay sa June 30 pa. Mayor, ito lang po, papalapit na ang tag-ulan. Ngayon pa lang po itong ilang taga Maynila nagsasabi na wala silang makita naglilinis ng mga estero ngayon dyan. So asahan na rin po natin na lulubog na naman po malaking bahagi ng Maynila. Meron ba ho kayong plano sa flood control, flood management? We will work with our estero is under the direct supervision and management of Metro Manila Development Authority, no? Mhm. But in our case, as local government, ang ginagawa namin talaga, there are three types, no? Yung estero, yung ilog, at saka yung bayside. Mhm. Meron kaming tinawag nung araw, nag-assign ako, Manong Ted, na group of individual, we call the Estero Rangers, Ilog Rangers, Mhm. at saka itong Manila Bay natin, na yung empleyado mismo ng city government, which is under the DPS, naka-assign na mismo sa particular na ilog, like Estero de Magdalena, sa Binondo, and so on and so forth. Meron no tayo. And we will continue to collect whatever solid materials floating in our ilog and river. The only challenge for Manila is we are a catch basin. Yung ilog manggagaling sa ibabaw, sa eastern side, dahil mababa po ang Maynila. So yung mga creek na yan ay nagiging daluyan ng mga solid materials at it will end up in the city of Manila. Now, in the case of City of Manila, meron naman kaming mga flood control area na under the management and supervision of Metro Manila Development Authority, and we will work hand in hand with them. But in our case, initiative na namin, and we will again do it in this time again, no, yung ating mga Estero Rangers i-activate natin ulit. Opo, sige po. So, Mayor, I think marami pa ho kayatang mga appointment this morning. Ito pong chance ng, kasi hindi naman may tatanggi, no? May mga sugat na nilikha itong nagdaampong campaign period. Chance po ng reconciliation kay Mayor Hani. Dahil kayo po naman, Teddy Kids dati. Pero ngayon, Dehins na. Oo naman. In fact, Manong Ted, nung naproklama ako, di ba nag-aalimpuyo yung mga tao. Sinabi ko nga, paupain nyo na yung damdamin ninyo. Nagdesisyon na ang taong bayan. Let's start healing each other because I don't want to lead the city, a divided city, because there's so much hate among each other. Sabi ko, yun ang exact word and message ko nung nagproklama. And that the same thing that I'm going to use this show, na nananawagan tayo na yung mga politikong nanalo, makipagkaisa na, o yung mga natalo naman, ay tanggapin na natin yung desisyon ng taong bayan because I cannot do it alone.
kahit naman na mag 24 oras na ako dyan, sabi ko nga sa iyo, Manong Ted, hindi magiging perfecto ang administrasyon natin, but there will be government. We will put certainty in our rules and and all other things. But again, nananawagan tayo na bati-bati na. At the end of the day, kami-kami rin naman mga batang Maynila magkikita sa finals. It's our home, our place of birth. Itong pamilya na namin to, itong mga taga Maynila. I think we should take care of each other. And those people who will come in and out of the city of Manila daily. Because Manong Ted, isa sa malaking challenge namin, that's why peace and order is very important. Yung mga magulang na nag-aalala na galing sa Metro Manila at ibang bahagi pa ng bansa na nag-aaral ang kanilang anak sa Maynila. So there are so many moving parts. So that's why now I'm calling everyone to participate, and let's move on with our lives, and let's govern and deliver services to our people in the city of Manila. Okay, sige po. So Mayor Isko, muli po maligayang bati po sa inyo at wag po kayong magtaka ha kung kami po ay maggagambala sa inyo, kami ang tatawag sa inyo, magsusumbong sa inyo at kami po naman ay aasa po ng aksyon mula sa inyo kasi yan po ang inyong pinapangako ngayon, Mayor. Yes, Manong Ted, tulungan nyo kami. Pagka merong sumablay sa amin, konyatan nyo na rin. Basta welcome lagi ang suggestion nyo. At pag may napansin kayong kakulangan namin, wag po kayong mahiya. I'm just a text away, always. Opo. Nandiyan naman si Dimple, na tinetext lang niya ako. And to DJ, si DJ Chacha, taga ano yan? Taga Maynila yan. Batang Tondo to, it's Yorme. Oo. Oh. Mayor, bagamat gusto ho naming habaan pa itong ating ugnayan, alam ko pong napakarami po ninyong mga dapat na asikasuhin at puntahan, pero muli, maligayang bati po sa inyo at aantabayanan po namin ang inyong mga pinangako at kami po dito'y aantabay din sa feedback ng taong bayan para po sa ating ugnayan. Mabuhay po, Yorme. Mabuhay. Thank you. Niawan Diyos, thank you. Thank you. Opo. Thank you. Si Yorme True FM. Isko Moreno.